ano po ba yung service incentive leave? Well, ang service incentive leaves, ito ay mandatory, binibigay ito ng labor code, na kung saan ang isang empleyado ay nakapag-render ng 1 year na trabaho and wala siyang hiningi na kahit anong absences or paid leaves, mga ganyan. So, Mhm. ito ay once na makumply ito, meron kang 5 days na equivalent na pay. Paid leave each year para Mhm. dun sa worker na at least Mm. 1 year in service na. So, Mhm, pwedeng mhm. gamitin kahit saan yung leave na yan. Walang pake yung kumpanya kung saan mo man gawin. Yes, oo, Gamitin. provided na makapag-comply ka ng 1 year. Yun lang yung sinasabi ng batas. So, pwede mo yang i-convert into cash nga, actually convertible yan. Oh, okay. Pero Mhm. makukuha mo lang yon after 1 year, tama ba? Or pwedeng Dapat within the makapag-render year? ka ng 1 year na service kasi. Yun ang sinabi lang ng batas, 1 year na service, tapos hindi ka nag-absent. So, eto, binibigyan ka, the employees are entitled for at least 5 days na service incentive leaves. Yun yung incentive na binibigay sa mga empleyado. So, Mm. convertible into cash naman yan, kung gusto ng empleyado. Mm, puwedeng i-convert 'yan or i-carry over siguro the following year depende sa ano rin. Depende rin sa pag-uusap nila. Oh, Yes, okay. Miss Sherry. Mhm. Okay. Yung maternity leave, ano naman yung under maternity leave? 'Di ba 'yan 105 days na leave na 'yan ngayon? Yun yung binago Oo. actually. So, provided ito ay dapat at least four na pregnancies lamang ito. Hindi po pwede yung lahat ng pregnancy ko-cover natin ng maternity leave. Max of Tapos, 4, maximum of 4 oo, maximum of pregnancies. 4 lang, ha? Oo, Kasi, okay. kidding aside, baka mamaya ginawa ng negosyo na yan, ha? And at on top of that, dapat kasi babantayan natin kasi baka mamaya nalilito yung mga viewers natin na dapat kasal ba sila o hindi. So Uh-huh. bago mag-apply kasi 'di ba, syempre magugulo yung mga tao, hindi po pwede 'yan. So ngayon, tinanggal yung discrimination na gano'n kasi regardless naman kung kasal ka o hindi, 'di ba? There's a tendency lalo na kung may partners pwedeng manganak, 'di ba? Pwedeng ma-pregnant ang isang woman. Mhm. So, malinaw 'yan, sinabi naman ng batas, walang distinction again kung yung employee ba ay kasal o hindi, pero so long na siya ay nagbuntis at nanganak, considered na yan as under ng maternity leave. Okay. And that's a Mhm. total of 105 days na Mhm. paid leave. Paid po yan, attorney. Yes. Oo, dapat take note din dapat before may rules sila diyan may rules. Yung regarding sa SSS actually magko-cover niyan 'di ba? Ah, So, may rules na dapat nakapagbayad sila provided yung ilang days or months ma-cover mo yon before yung date of estimated date ng delivery, EDD. Okay? oh. So, kasi ang mangyayari niyan, Miss Cheryl, and para sa ating mga viewers, 'di ba? Ang actually nagbabayad lang muna niyan Initially, ang nagbabayad niyan yung employer, 'di ba? Kaya nga may requirement sila na dapat makakapaghulog para doon ibabawas, doon na kukunin i-reimburse actually ng employer natin yung ibinayad din na in advance doon sa maternity benefits na yan or maternity leave. Okay. Mhm. Pero pwede rin, Attorney Jurado, na mag-take ng additional 30 days pa. Kaya lang this time, wala nang ano, wala, without pay na yon. Oo, kasi siyempre naman yun lang ang mandate ng batas. Sabi mo nga eh subject to approval na lang yon ng ating employer, 'di ba? Kasi hindi na nga mandato. Kasi again, pwede yon pero provided siyempre hindi na nga lang with pay kasi nga as a rule dito sa atin, general rule natin ay no work, no pay, 'di ba? Mhm. Okay. Kung may maternity leave, meron ding paternity leave. Meron na rin, Yeah, 'di that's ba? true. Oo. Yes. Ano naman po yung paternity leave? This time dito medyo naghigpit ang ating batas. Dahil ito ay applicable only again sa 4 lang na pregnancies, pero dapat kasal, take note kasal and dapat nagsasama. Gano'n Oh. siya ngayon naghigpit na as compared sa mga women employees natin.